What's up guys, this is Baby Snow and welcome back to my channel. So this will be a quick video for beginners. Mas pinasimple to kaysa sa forex trading. Okay, kasi dito buy and sell ka lang. So kung ano yung mapili mo sa dalawa, and then meron lang siyang time frame dito. So pag nag-end yung time frame na sinet mo, it's either win ka or lose. Okay, so in my case kasi ina-apply ko lang yung scalping strategy na ginagawa ko. Kasi sa iba guys, pwedeng talagang ano to parang gambling. Okay? Kasi yung iba, yung time frame nila is super small time frame lang. Like, meron kasing option dito, ayan, meron siyang 5 seconds, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute. So, usually hindi ko ginagamit yung mga small time frames na yan. Mostly na ginagamit ko is from 5 minutes up to 30 minutes. Okay, katulad nito guys. Ito, nakikita nyo dyan, nakaset up ako sa 30 minutes. Ibig sabihin yung entry ko na to, enter ko to ng 30 minutes time frame. So, meron akong natitira ngayon sa trade na to na 6 minutes. Makikita nyo dito yan. Ayan, may remaining na 6 minutes. So, ang benefits nito, no, ang advantage na mag-entry ka sa mga longer time frame is at least nakalayo na siya dito. Kasi kung nasa 5 seconds ka lang or 15 seconds, ang bilis lang yan. Pwedeng luck lang talaga. What I mean is swertihan. Okay? So kung hindi siya sumang-ayon sa prediction mo, kung tatas or bababa yan, well, parang ano lang nga talaga siya, parang gambling. Pero kung i-apply mo yung sinasabi ko na scalping strategy, okay, kasi kung 30 minutes time frame, usually ang ginagamit ko kasi sa forex trading is 15 minutes time frame. Okay? Pero mas safe kasi sa forex trading, sabi ko nga, pwede mo kasing i-cancel yung trade mo na hindi pa, halimbawa, nag-enter ka dito, tapos hindi siya sumang-ayon, no? Tumaas siya instead of bumaba. So, pwede mo na siyang i-close hanggat maliit pa lang yung losses niya. Or, kung mako-cover up naman siya ng capital mo, pwede mong hayaan siya hanggang sa mag-reverse siya or bumalik siya dito. Okay? And mag-end ka of winning pa rin. Kasi dito kay binary trading, hindi mo pwedeng gawin yan. Kasi meron nga siyang time limit. Okay? Doon sa mga nag-sign up, using my link, meron kayong potential to copy my trade soon. Okay? So, sign up lang kayo. Nandyan na sa description yung link pag sign up dito sa packet option. Actually, meron din akong pina-follow sa YouTube na trader, forex trader. Ayan, si Marvin Fabis. And he's doing binary trading na rin. No? So, forex trader yan. And syempre, para sa mga forex trader kasi parang nagiging easy na lang sa kanila yung binary trading kapag in-apply yung knowledge or yung strategy mo, no? So, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa Xnova, ayan, nasa maliit lang yung percentage niya, yung profit. Unlike dito kay packet option na 92%, ayan. So, meron din namang mga ibang below 92% katulad niyan. So, hindi ko tinitrade yan. Ang kinukuha ko lagi is yung may 92%. Ibig sabihin nun, pag nanalo ka, hindi 100% ng taya mo ay mawiwin mo. Okay? 92% lang. So, katulad niyan, yung $10 ko, pag nag-win ito, 19.20 lang siya. So, ibig sabihin, 92% lang siya. Okay? But end of the day, mas mataas pa rin siya versus dito kay Xnova. At isa pang reason kung bakit hindi ako nag-sign up kay Xnova is because hindi siya pwede dito sa Canada. Okay? Tapos yung ano niya, yung platform niya is mas nagagandahan ako dito kay packet option. Okay? Mas madali rin siyang gamitin. So, forex din yan guys. Forex din yan. So, hindi to dinadaya. Hindi yan, walang dayaan yan. So, it's you against the market lang talaga yan. So, depende na rin sa flow ng market, mga traders. Ayan, sama-sama na mga, ayan. So, win yung ating trade dito. Okay? So, ito, I'm sure win din to kasi ang layo na niya, no? So, yun yung sinasabi ko, na kapag nag-enter ka, wag yung nasa ito, yung mga malilit na time frame lang. At least dito secured ka na, 'di ba? So 2 minutes pa yung natitira pero sa tingin mo aabutin pa ba niya yan? Hindi na, 'di ba? Unless meron lang siyang bullish and bearish talaga. So wala naman so far. And then ito yung ginagamit kong mga indicators. Ayan, MACD at saka RSI. Okay?
So, ituturo ko sa inyo yan. Ito lang setup ng aking packet option chart. So, ang ginagamit ko usually is itong candlestick chart. So, dito makikita yan. So, i-click mo lang yan. And then, meron kang option dito na lines, candles, bars. Ayan, Heikin Ashi. So, ang ginagamit ko, candles. Okay? Ito yung sinasabi ko na, so, makikita mo dito, ayan, ganyan siya. Okay? And then, so, maganda siya ng 30 minutes time frame. Hindi na mo masisilip yung mga previous na ano niyan. Okay? So, hindi ko to gamay, kumbaga. Okay? Tapos, ito, pag sinelect mo ulit yan, meron ding bars. Ayan, pwede nyo i-explore. Which is, hindi ko rin yan gusto. Ito naman yung isa. So, ito lang ginagamit ko, candles. Okay? And then, yung mismong candles na to, ito yung gamit ko, 1 minute. Okay, ano ibig sabihin nun? Bawat candles na to, natatapos siya, okay, after every 1 minute. So, yung count ng bawat candles na yan is 1 minute. Pag sinetap mo siya sa 30 seconds, it means every candles here is 30 seconds. Okay? Pag sinetap mo siya 15 seconds, ayan, every candles 15 seconds, which is hindi ko na ginagamit yan. Ang mas ginagamit ko lang talaga is yung 1 minute. Okay, para mas madaling bilangin bawat candlestick. So, sinetap ko yan. So, ibig sabihin, every candle, so yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, saan ba ako nag-start? 31 minutes na to. Almost done. Ayan, actually 30 minutes lang yan. Siguro na ano lang ako, na-miss ko lang yung isa. So 30 minutes, ayan, meron na lang 11 seconds na natitira. So tumaas man siya, hindi na niya aabutin. So it will end as a win trade for me. Okay? Ayun. So yun, nanalo na siya ulit. So pag nag-setup ka ng pag nag-sign up ka guys, sign up and then meron pa lang 50% bonus on your first deposit for every magsa-sign up. So, minimum $50 pag nag-deposit ka, ang magiging balance mo is $75. Okay? And then yun, pwede ka nang mag-start mag-trade. So, ang minimum na pang trade dito is $1. How much is $1? Nasa 58 pesos. Depende kung magkano yung palitan ng dollars. So, pwede kang, kung maliit lang yung capital mo, mag-start ka $1 every entry. Okay? So, say for example, ayan, naglagay ako ng $1, no? Tapos, yung time frame, isa-set mo rin yan. So, say for example, 5-minute time frame. Okay? So, ngayon, mamimili ka ng currencies. Nandito yan. So, punta ka lang dito. Ayan, sa may arrow down. Kita mo yan dito. And then, pwede ka nang mamili dito. So, makikita mo yung mga percentage nila. Okay? So, itong AUDNZD, ini-star ko lang siya, kiniklik ko siya para mapunta siya dito, no? Dito sa chart. Okay? Para madaling i-click. So, click ko lang yung mga yan, na 92%, para makapamili tayo later on. Okay? So, ito 90 na lang. 90% na lang yung iba. So, nagbabago-bago yan, guys. Hindi yan naka-fix na 90%, 92%. So, bumababa siya. Kaya make sure lagi kayong mag-check ng percentage ng inyong tinetrade bago kayo mag-enter ng trade. Okay? So, nandito na lahat ng 92%. Pili tayo ngayon. So, ganito yung ginagawa ko. Okay? Ito, ayan. So, next, ituturo natin yan sa VIP. No? Yung trading strategy. So, usually, pag ganito yung chart, okay, naka-bullish siyang ganyan, di ba? So, and then, ito yung indicator ko. So, paano nga pala ikaw mag-setup ng indicator? Punta ka lang dito sa tabi nung sinetup natin kanina, nung chart. So, dito, ito yung mga indicator. So, in-start ko lang yung MACD, tapos moving average, and then yung RSI. Okay? Yan lang yung gamit ko. And then, since in-start na natin siya, it means naging favorite mo na siya. Punta ka na sa favorites, and nandito na siya. So, para mapunta siya dito, no, sa chart mo, i-click mo lang siya. Say, for example, itong MACD. Pag kinlik ko yan, na-double kasi nga, kinlik natin siya, no? So, paano mo siya i-delete? Ito, mayroon siyang delete dito. Okay, since na-double na siya eh. Ayan. So, naka-default naman yung, ayan, yung 12, 26, at saka 9. Huwag niyo nang baguhin.
Okay? In my case, hindi ko na siya change. So, nagamay ko na yung ganyang indicator. So, burahin natin. And then, yung RSI. Okay? Saan yung RSI? Pinaborite natin siya kanina. I-click mo lang ulit yung RSI. Huwag dito sa star. Dito. Okay? Ayan. Na-double ulit yung RSI natin. So, pag ito yung RSI na nadagdag. So, para ma-edit mo siya, mas kumapal ng konti, click mo lang yung pencil na yan. Okay? Ayan. And then, sa style. Okay? And then, kulay green, diba? So, click mo yung green. And then, pwede mo nang gawing 2px. Okay? So, and then save. Ayan. So, magkasing kapal na siya. So, i-delete ko lang ulit kasi na-double na yung sa akin. So, ayan yung indicator ko. That's it. Yun lang yung gamit ko, guys. At saka yung trend line. Ano ba yung trend line? Kung uptrend ba siya, pataas, or downtrend. Okay? So, ina-analyze ko lang siya. Ayan. Pwede mong tignan dito. And by the way, ayan, naka 2-hour time frame. Okay? So, pwede mong i-zoom in, zoom out. Ayan, 3-hour time frame, makikita mo yung mas malawak na time frame mo kung ano ba yung takbo ng market. But usually, I use 2-hour time frame ng chart. Ayan, 2 hours. Okay, i-zoom lang natin na ganyan. Ayan, so, ayan, 2-hour na siya. So, uptrend siya, di ba? So, minsan hindi ako nagtitrade dito kasi hindi mo alam kung stop na ba or end na ba yung uptrend. Diba? So, hindi muna natin itatakal ng mabuti yan kasi deep dive tayo dyan. So, yun lang pag-entry mo. Okay? Kung meron ka ng capital na dineposit dyan, okay? Say for example, $1 yung itatrade natin. So, hanap tayo ng medyo maganda-gandang chart. Okay? So, eto, ayan, nakita mo na yung previews. So, tumaas siya ng konti and then nag-consolidate dito. Okay? Ito yung resistance, ito yung support. So, pwede ka lang maglagay ng imaginary support and resistance. Pwede actually, ito naman siya yung mga pwede mong gamitin, no, na lines, horizontal lines. Pwede kang mag-drawing dyan. Pero, hindi na ako gumagamit yan. Ini-imagine ko na lang na may lines dito. Okay? So, pag ganyan, pwede kang mag-enter dito actually. And then, to confirm na pababa siya, makita mo tong yung indicators mo, nakapababa siya, diba? So, pag ganyan, pwede kang mag-entry. Ay, say for example, mag-enter tayo ng 1 minute time frame. Ayan. Mabilisan lang to, guys. So, just to show you on how to execute your trade. Okay? So, yan. Medyo tumaas. I-sell natin. Ayan. So, meron siya ngayon na, mag-start na ngayon yung countdown niya. And let's see kung mag-win yung trade na to. Okay? So, ito yung sinasabi ko na mga short time frame lang. So, hindi tayo nag-apply ng analysis dyan. Ayan. Pero, let's see kung mag-win siya. So, 1 minute time frame. So, yan. Nakapag-enter ka na ng trading. And, by the way, lagi mong i-check kung 92% ba yan. Kung nasa below 92%, huwag ka na mag-enter. Marami ka pang option. You can search for another pairs katulad nito, no? So, let's try this GBP. Ayan. Pwede mong i-zoom in, zoom out para makita mo yung chart, yung candles, kung saan siya papunta. Okay? Usually, pag ganito, hindi ako nagtitrade dyan kasi medyo hindi mo alam kung didiretso siya pataas or pwede siyang bumaba. So, maghanap ka lang ng medyo maganda-gandang chart. Ito, medyo okay din to for me kasi nagko-consolidate siya. So, meron tayong ayun, nag-win yung ating trade. So, meron tayong ditong resistance and then support, imaginary lines. Yan, pwede ka mag-enter dito ng sell, 'di ba? Pero let's see here yung indicator mo nakapataas siya. So, hindi natin sure kung mag-win yung sell mo dito. Or pwede rin mag-ano ka ng longer time frame. So, pwedeng 5 minutes, ayan, dagdagan pa natin. So, sa ganito, ayan, nag-a-adjust yung dito, 'di ba? Nag-a-adjust yung time. So, pwede mong imagine, no? Pagdating dito ba sa ganito kahaba na time frame, sa tingin mo ba nakababa na siya? So, yun, pwede mo rin gamitin as analysis. Okay? So, 11 minutes time frame, pwede ka ding magdagdag ng ng entry. So, 1.90 for example. Okay, so 92% pa rin siya. Pwede ka mag-execute ng trade dito. But, yeah, ayan, nakikita mo naman yung indicators natin, no? So, parang didiretso na siya pataas kasi medyo matagal na siyang nag-consolidate dyan. Okay, so, yun. Ganun lang, kasimple. Pwede ka na
mag-enter ng trades. And then, by the way, meron pa tong mga magagandang features, no, si Packet Option. So, pwede kang mag-copy ng trades. Say, for example, medyo busy kang tao, no, doon sa aking community, trend community, pwede akong magpa-copy ng trades ko. Okay? So, dito lang, madali lang yun. So, kailangan nyo lang ng ID number ko. But of course, hindi ko naman bibigay yan agad-agad. So, dun lang yan sa VIP community natin. And at the same time, meron tayong lessons, no, kung paano ko ba ina-execute yung tradings ko. Just my own strategy, guys. Wala namang perfect strategy. Okay? As long as you're winning, as long as you're nakapag-withdraw ka, diba? So, no one is perfect pagdating sa trading, diba? So, pare-pareho tayo na hindi natin kabisado yung market. Okay? Ayan. So, yeah, I've end my trades. So, ganun lang kasimple, guys, kung gusto mong subukan si Packet Option. For me, ito yung the best. Okay, international naman to, and since 2021 yata nagpa-Packet Option na ako, pero pasulpot-sulpot lang kasi mas nakafocus ako sa forex trading. So ngayon lang medyo nahumaling tayo dito kay Packet Option kasi mas, kumbaga, parang mas mabilis, no, mas mabilis at mas simple lang, buy and sell ka lang dito. Pero kung meron kang big capital talaga, for small capital, pwede to. Okay? Kasi pwede kang mag-deposit dito ng $10 lang. No, pero wala kang bonus. So, dun sa mga beginners, yan, sa mga first time na nag-register dito, pwede kayong magkaroon ng 50% additional ng yung first deposit. So, yun, maximize natin. And then, the next deposits mo, pwede kang mag-deposit kahit $10 lang, and then you can grow your small capital from there. Kasi ako, I usually deposit $30, $10, and napapalago naman natin siya so far. Okay? So, that's all for now. Medyo mahaba na. So, I hope makapag-start na kayo. Basta, ayan, gamitin nyo lang yung referral link ko sa baba, and then you have the opportunity para makopy yung trades ko later on. Okay? So, stay tuned lang, and yeah, doon sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe to my channel, and I'll see you all in the next one. Happy earnings! Bye-bye!